Opening my heart again. Dahil sa'yo, medyo lumakas ang tawa ko, nabawasan ang pag-iyak ko at napadalas ang ngiti ko. Ilang beses ko nang nakita si Winston mula sa malayo bago kami magkakilala. Nakapusod ang kanyang buhok palikod at natatakpan ng berdeng sombrero. Naka-tie-dyed tights na makapal, matipuno ang mga binti at nakakayumangging sapatos na pang-hiking. Siya ay mahilig sa maluwag na t-shirt o pea-coat, depende sa panahon. Ipinakilala kami ng pareho naming kaibigan at nakita ko siyang kawili-wili sa personal gaya ng pagtingin niya sa malayo. Sa mga sumunod na araw, nag-usap kami ng ilang oras, nagbahagi ng mga ideya, paniniwala at pangarap para sa hinaharap. Nang umalis ako para sa kolehiyo sa Utah, 8 oras ang layo. Iniwan ko ang isang bahagi ng aking sarili sa kanya. Sa bawat pagkakataon na meron akong oras, nagmamaneho ako pabalik sa aking bayan sa Montana. Mabilis kami naging seryoso at hindi nagtagal ay bumisita siya. Nagtrabaho siya sa anumang pansamantalang mapapasukan niya. Ngunit ang kanyang tunay na gustong gawin ay rock climbing sa Montana, Utah, California at saan man sa pagitan nito. Sinabi niya sa akin minsan na pinapaisip ko sa kanya ang tungkol sa mga bagay na hindi niya binibigyang pansin noon. Ang aming paikot-ikot na paraan ng pag-uusap tungkol sa kasal ay humantong sa isang pag-uusap na napapalibutan ng mga karabin, mga lubid, at mga cam. Inagaw niya ang isang piraso ng metal na may spring-loaded tube chuck na disenyo na nag-e-expand sa loob ng isang malawak na bitag. Nalumikha ng isang lugar upang iklip sa isang lubid na nagpapaikli sa potensyal na pagkahulog. Isang Trango Big Bro. Kapag binili mo ito para sa akin, papakasalan kita, sabi niya. Isang malapad na ngiti ang bumungad sa maliit na agwat sa pagitan ng kanyang dalawang ngipin sa harapan. Pinag-isipan ko ang kanyang sinabi. Kapag pinakasalan mo ako, bibilhin ko to para sa iyo, sagot ko. Lumabas kami ng tindahan na walang dala pero magkahawak kamay. Ang mga linggo ay naging buwan, habang siya ay naglalakbay sa California at ako ay huminto para sa pag-aaral noong Abril. Bumalik kami sa Montana. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng tadhana sa susunod, ngunit malalaman namin ito na magkasama. Noong Hunyo, nakahanap ako ng trabaho sa isang tindahan ng damit. At siya naman ay nakakuha siya ng trabaho sa pagmamaneho para sa isang kumpanya ng rafting guide. Ang daan sa ilog ay paliko-liko at mapanganib. Ito ang uri ng kalsada kung saan masyadong mabilis ang pagmamaneho ng mga tao. Siya at ang isa niyang kasamahan ay pumasok sa trabaho isang umaga, nang siya ay nakagawa ng nakakamatay na pagkakamali habang dumadaan sa isang blind curve. Ang kanyang maliit na Honda ay walang pag-asa sa malawak at matibay na gilid ng semento na kanilang natamaan. Namatay siya kaagad makalipas ang ilang oras. Sa isang segundo, ang aking pinapangarap at ang aking puso ay nadurog kasama ang kotse na iyon. Ang aking mga magulang ang naghatid ng balita pagkatapos ng aking trabaho sa tindahan. Sa sumunod na 2.5 taon, iniwasan ko ang sakit at ang aking pangarap na hindi na mangyayari. Ginugol ko ang aking oras na wasak, walang asawa at nakakulong sa di matatakasang kalungkutan. Ang alak ang tanging paraan para pansamantalang makalimutan ko ito. Dumating ang isang pinakamalungkot na Enero ng gabi. Noong ako ay nakatayo sa balkonahe, naninigarilyo sa mas mababang 20 negatibong lamig, pinlano kong pumuslit sa gilid ng bahay. Iuntog ang ulo ko sa sementong pader para mawalan ng malay. At pagkatapos ay maniga sa lamig hanggang sa mamatay, bago pa man ako mahanap ng sinuman. Kinaumagahan, hindi pa ako ganun kalasing para gawin iyon. Kaya pinatay ko ang upos ng sigarilyo sa ilalim ng aking paa. Pumasok sa loob para kumuha ng isa pang baso ng tekila at nawalan ng malay. Kinabukasan, nag-enroll ako sa isang outpatient treatment program. Kasama sa isang kinakailangan ng programa ang mga pagpupulong ng AA. Hindi ako masyadong nagsalita sa mga unang pagpupulong. Nakinig lang ako at nagmasid. Pinagmasdan ko ang isang lalaki na nangangalang Scott. Mula sa kabilang kwarto, ang kanyang halos itim at kulot na buhok ay may gupit na maiksi upang masilayan ng isang paris na kumikislap, malalim na kayumangging mga mata at malaanghel tignan kung ngumiti.
Ang maluwag na maong at rugby shirt ay tumugma sa casual na kaginhawaan na kanyang kasuotan. Nagsasalita siya ng may kumpiyansa na nagpapakita ng antas ng kagalingan na karaniwang nakalaan para sa mga may ilang taon ng karanasan sa buhay. Naging matino siya. Ang dating sinaktan ay nakahanap ng paraan. Isang paraan upang magpatuloy pagkatapos niya ng kanyang kasintahang plano sana niyang pakasalan ay niloko siya. Iniwan siyang bigo at wala nang kinabukasan na akala niya'y wala nang pag-asa pa. 2 taon na mas bata siya sa akin, nakakuha na siya ng ilang taon ng sobriety chips. Inayos niya ang kanyang sarili na may pag-asa pang sumaya muli. Nagpakita ng isang nakakaakit na alindog at nagpatawa sa iba sa kanyang nakakalokong sense of humor. Kasunod na ilang linggo ng casual na pag-uusap, pagkatapos ng mga pagpupulong, sa wakas ay inanyayahan niya akong lumabas. Hindi binigyang pansin ang 13th step nang hindi pakikipag-date sa sinuman sa kanilang unang taon ng pagtitimpi. Noong unang date namin, buong gabi kaming nag-uusap at nagtatawanan. Pinagsaluhan namin ang aming unang halik sa pag-alis ko sa umaga na nag-iwan sa akin ng isang magaan na kalooban na hindi ko naranasan sa maraming taon. Sa unang bahagi ng aming relasyon, sa isang paglalakad isang gabi, huminto kami sa isang park. So ano ito? Tanong niya, sabay yakap sa akin para iiwas sa lamig ng hangin. Anong ano? Ito, tayo. Siya ay huminto. Anong tayo? Bahagya siyang napaatras para tignan ang reaksyon ko. Ako ay binigyan ng babala, iwasan ng isang relasyon 10 buwan lamang pagkatapos ng aking kahinahunan. Ngunit siya ay karapat-dapat pahalagahan. Naramdaman niya ang pag-aalinlangan ko. Paano kaya kung cuddling companions? Mungkahin niya. Tumawa ako. May paraan siya para patawanin ako, bagay na inaasam ko pagkalipas ng ilang buwan na matagpuan namin ang aming sarili. Umagikik pagkatapos ng isa sa kanyang nakakaloko at walang kwentang pahayag. Gusto kong napapatawa kita, sagot niya. Sa kabila ng tawanan at relasyon na patungo sa isang malinaw na direksyon, isa sa amin ay walang gustong masaktan muli. Ngunit hindi rin namin nais na mawala kung ano ang meron kami. At naiintindihan niya ang aking masakit na nakaraan. Habang sinasabi ng ibang nakadate ko noon na nakikipagkompetensya sila sa isang multo, ang katwiran niya, kung mamamatay ako, hindi ko gugustuhin makalimutan mo ako. Lumuhod siya sa harap ko isang gabi ng tag-init habang nilalakad namin ang 2 aso namin at doon siya nag-propose sa akin. At kinasal kami noong sumunod na Hunyo. Hindi pa ako sigurado tungkol sa pagkakaroon ng mga anak. Ipinagliban namin ito ng ilang taon. Sinabi namin hindi pa kami handa, pero sa totoo lang, pareho kaming natatakot. Hindi lang sa kakayahan namin maging magulang, kundi sa kung ano ang maaaring mawala sa amin. Hindi matatawaran ng ganoong kalungkutan. Nasaksihan ko ito sa mga magulang ni Winston. Ang aking kalungkutan noon ay hindi ko makakayanan na mangyari ulit. Ang aming unang anak na babae ay isinilang noong Hunyo. 6 na taon pagkatapos namin sabihin ang I do. Dumating ang aming pangalawang anak pagkalipas ng 2 taon. Isang umaga, tinanong ako ng isang kaibigan ko, paano mo hahatiin ang iyong pag-ibig? Siya at ang kanyang asawa ay may isang anak na walang agarang plano para sa higit pa. Di mo kailangang hatiin, sagot ko, dahil lalong lumalaki ang pagmamahal mo. At doon, sa wakas ay naunawaan ko. Ganon din sa mga magkasintahan at mag-asawa, hindi ako nawalan ng pag-ibig. Ito ay pinalawak lamang, tulad ng spring-loaded Trango Big Bro, at ako ay pinutol para sa pakikipagsapalaran.